So, grabe naman nga itong bago nating a-applyan dahil base sa mga nakapag-try na sa kanilang App Store at sa Play Store din, ay legit daw at hindi 7 days at buong matatanggap, walang kaltas. Makatarungan daw yung repayment terms. At mabilis at madali daw ang approval. So, grabe naman itong mga positive na to na feedback galing sa mga users. So, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, madadownload sa iOS at sa may Play Store. So, walang collateral daw at in 3 minutes ay malalaman mo na agad yung resulta. So, mukhang napakaganda nga nitong bago nating re-reviewin. Kaya panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para malaman nyo nga kung tama ba yung mga pinagsasasabi ng mga to or hindi. So, ito nga ang bago nating re-reviewin ni IC Fido or Fido PH Philippines. Dahil marami nga tayo nakikita na positive na feedback sa kanilang application, dapat lang na-reviewin natin para malaman nyo nga kung ano talaga yung katotohanan. So, ayan na nga, kung excited kayo malaman kung okay ba, ay panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. So, wag muna kayo mag-i-install or magda-download. So, going back na nga, ito ang pinaka-homepage ng Fido or Fido PH. Ang maximum loan amount is 30K daw. At ang interest as low as 0.05% per day. Ang loan terms, 3 up to 6 months. Sige, wag na nating patagalin pa. Ito yung mga sasagutan sa personal information. So, hindi ko na isa-isahin. At sa may employment information naman. Pero dito, pwede daw ang students unemployed, self-employed. Pero dito, hindi na nga tinitingnan yung proof of income. At contact number nga doon sa may pinagtatrabahuhan mo. Sa may contact references, 2 lang ang hinihingi nila. At sa may ID type naman, pwede ang National ID, UMI, Drivers, PhilHealth, TIN, Passport, SSS, PRC, and Postal. So, ayun, facial recognition na nga tayo at after nun, sa may bank and e-wallet na. So, ayun, mamili ka lang dyan kung saan pupunta ang iyong ilo-loan. Kaso lang dito is medyo matagal mag-picture. So, kailangan dito talagang super tapat na tapat. So, ayan na nga. So, ang approximately is 5 minutes ang kanila daw pag-review. And, mag-wait lang tayo. Sige, wait lang natin kung tayo ba ay approve or hindi. So, yan, habang nag-aantay tayo, chinek ko naman yung kanilang license. Yes, naka-register naman sila sa may SEC, pero hindi ibig sabihin nun is super legit na nga ito. Dahil halos lahat naman nga ng OLA is SEC registered, pero meron at meron pa din talaga mga nakakalusot na nanghaharas. So, eto na nga, habang tayo ay nag-i-scroll sa kanilang application, eto na ang at eto na nga yung pinaka-resulta. So, ako ay not approved ulit. So, rejected ulit ako. At pwede daw ako ulit mag-apply ng next month pa, napakatagal naman. Pero meron silang suggestions para mas mapataas daw ang approval rate mo. So, ayan. Kailangan daw lahat ng information ay tama or totoo. Mobile number, ayan yung ID card, must be in your own name. Wala daw kayong overdue. Hindi pa daw nagamit yung information mo ng ibang tao. At pwede ka nga daw ulit mag-try again. Pero, syempre, kahit na ako ay na-reject, meron pa rin tayong kailangan gawin. So, ayun, ako ay naganap-hanap nga ng mga runs dito online. At itong si Fido PH ay eto na nga, nanghihingi daw pala ng processing fee. So, ayun, grabe naman itong si Fido PH Lending Corporation. So, nanghihingi ng 1,000 processing fee bago mo daw matanggap ang iyong ilo-loan. So, kailangan mo daw muna mag-deposit para makuha yung loan mo. Grabe naman ito. So, ayun, meron nga itong Facebook page. At once nga na mag-PM ka sa kanila at mag-try na mag-apply, yan ang isasagot sa inyo. So, ayun, manghihingi pa yan ng processing fee. Pero kung ako sa inyo, pagka ganyang may nagang hihingi na ng paunang bayad para makuha yung ilo-loan ko, no, is wag na wag kayong magbibigay. Dahil maraming ganyan nga na modus at ayun nga, mapapahamak lang kayo at masasayang lang yung pera nyo. So, kung gusto nyo namang mag-apply dyan, kayo mag-apply sa may pinaka-application talaga nila para malaman nyo kung approve kayo or hindi. So, yun lang yung about dito sa my Fido PH. Para sa akin is hindi ko ito mai-recommend sa inyo. Pero nasa sa inyo pa din naman yung desisyon. Ang mahalaga is nakita nyo nga yung process at ayun, mataas din ang chance na ma-reject kayo. Pero eto na nga yung mga negative feedback, dahil kung merong good feedback, syempre meron ding negative na feedback. So, sabi nga dito nung isa is,
na i-provide naman daw niya lahat ng mga details. Ayan, yung mga totoong details naman, pero auto-reject lang. So, yun yung pinaka-summary, auto-reject. At dito sa may isang positive yung sinabi, naloka ako dito dahil, ayan, ang sabi niya, ang galing na approve ako at buo kong natanggap. So, hindi siya 7 days. Sana hindi magbago yung apps na ito at hindi siya tulad ng ibang OLA na 6 days. So, ito na nga. 7 days at malaki ang hidden fees. Grabe, no? Siya na din nagsabi na malaki ang hidden fees. So, good job sa may-ari ng OLA na to. So, kinakapa din nila ang mga borrowers nila. Kinakapa. Pero ayun na nga, nasa sa inyo ang decision kung i-apply nyo pa din ba yan or hindi. Pero para sa akin is auto-reject at ayun, clickbait lang daw at auto-denied. So, ayun yung mga halos nakikita ko dito sa mga feedback sa kanilang application. So, ayun lang. Kung maire-recommend ko sa inyo, hindi ko to maire-recommend. Dahil baka mag-aksaya lang din kayo ng oras at in the end is ma-reject lang din kayo kahit na totoo naman yung mga nilalagay nyo at naibigay nyo naman lahat ng mga details na kailangan nila. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!